Okay. My name is Pau. Buenas tardes, mi nombre es Gideon. And this is... Y eso es Eritas Podcast. Chinga tu madre, cabrón. King ina. Ganun lang minsan. Smooth lang, suabe lang, pre. So, ito yung part 2 natin, no? Yup. King ina. So, nosotros Pre. hablamos pop culture y the office. Opisina. Oh, pre. Pop culture tayo, tol. Tang ina, pre. Tamang oritas. Tamang tier list. Tamang anong paborito mo. Ganun lang. Getting to know you lang, pre. Dalawang tubol na nagpa-podcast about sa katubulan at saka sa kaliliman ng buhay. Hindi sa sa puwet. Ang baboy ito. Ang baboy, pre. Ang baboy, pre. Pero intrusive yun, tol. Tingnan nyo ko. Dali. The Office. Tangina mo. The Office UK o The Office US? Lalim yan na. Sagot. Sige, Kinangina mo. kapag pop culture dun tayo sa Amerika, syempre. Pero kapag sa sobrang witty talaga, andun tayo sa Brit. Okay. Pero as Tangina, iconic pre. talaga yung American ones. Hindi, to para sa akin kasi kung The Office US or The Office UK. Scranton. Para sa akin nakakatakot. Nakakatakot yung tumutunog doon. Ganyan. May tumutunog, ladies and gentlemen, na ilaw. Kabado kami. Pero laban lang. Okay, anyways. Tumutunog talaga, gago. Delikado. Gusto niyo parinig ko? Tayo parinig ko. So, kung narinig nyo man yun. Kinangin na maiba lang, no? Pero yun nga, no? Sige, balik tayo. The Office US and The Office UK, mahirap kasi ipaglaban or ipagkumpara yung dalawa eh. Dahil, syempre, yung UK, isang season lang. Kumpara mo naman sa The Office US na 9 seasons. Pero I think in terms dun sa, of course, sa franchise, lugi na. Para sa akin, The Office US, no? Pero syempre, since si Gervais din yung gumawa ng buong franchise, I think kasi yung Michael Scott ng season 1 The Office US, talagang ode siya or talagang parang ginaya rin lang talaga ni Steve Carell si Gervais doon. Medyo ginawa lang talaga si Michael Scott as a character na maging loving and more parang carefree American. More of kupal pero in an American fashion. Kasi yung kupal sa ni Ricky dun sa The Office, very British din eh. Very deadpan, very talagang kumag lang. Alam mo 'yon? Kumpara kay dun sa comedy ni Michael Scott kay Carell na very physical comedy. American, alam mo 'yon? Like magalaw sa kamay, alam mo 'yon? Si Ricky medyo low energy yung yung Michael Scott ni Ricky, no? Totoo. Ayun, sige na, magsalita ka. Tangin na mamaw nun. Doon na pa rin ako kay Kevin Malone. Favorite ko yun. Pantanga. Yun. Okay, sige. Okay. So, tapos na tayo sa Office US, Office UK. Bam, okay. Favorite character. Favorite The Office character. Paborito mo, pre? Kevin Malone. Kevin Malone, ha? Post Malone. Kevin The Pre-Malone. The Pre-Malone, pare. Post Malone yun, tol. The Post Malone. Yun si Posty kapag sakaling, hindi siya naging into physical sports, tol. Tangina. Pre-Malone. Medyo tumanda na, pre. 'Di ba? Pero anyways, okay, sige. Ako paborito akong character doon, tol. Paborito, after na to mag-top 3 tayo, ha. Ako ang paborito kong character doon, hands down, is si Creed Bratton, pre. Creed Bratton, pre. Talagang dun ko rin nakuha yung yung Sutil yun eh. Siya yung sutil eh. Talagang dun ko Patagong rin sutil. nakuha yung persona ko eh. Kumbaga parang talagang wala eh, kupal yung buhay sa akin. So kupal ako. Shout out FIA. Diba? Ganun yun, boy. Dito lang. Dali, top 3 Top 3 The Office character, dali. Pangalawa, Creed. Okay, pangalawa Creed. Pangalawa ko talaga yun. Kasi kung ano sutil lang yun. Tayo yun eh. Welcome to the Kevin Malone and Creed Bratton episode, par. Nakalagay yung mga mukha nilang dalawa, boy. Dito lang. Ina mo. Kung si Johnny doon. Dali. Si Johnny doon. Ako kasi aminin ko, pag tayong tatlo, yung tambayan ng Eritas Boys, ang nakikita ko is ako si Creed, tapos ikaw si Dwight Schrute, tapos si Johnny si Kevin Malone. Pero yun na ay kapag seryoso ka, pero kapag carefree ka, minsan nakapatitig ka na lang eh. So, hindi ko alam kung sino yung personality mo sa The Office eh. Ikaw ba, tingin mo, sino yung personality ni Johnny? Joe Bart. Joe Bart kasi chill lang kasi. Kevin Malone talaga eh. Kevin Malone din, di ba? Yun nga eh. Sino yung pangatlo mo palang The Office character kung ganun?
Naglalaro sa dalawa eh. Struth o si Scott. Shoot o si Scott, no? Tangina, pre, mahirap nga, mahirap Ang hirap nga. talaga eh. Shoot o Scott, king ina mo. Pero medyo ano Hindi- nga, kakaiba na nga yung listahan mo. Sa Kaya totoo nga, lang, kaya nga hindi nga ako into nerd and something, stuff. Kaya nga may talaga, may pagka-realization ako sa mundo. So, doon talaga ako kay Scott. Kay Scott talaga ako. Okay, Scott, tangina mo, boom. Michael Scott, top 3. Tangina. Ano to, sino top 3 mo ulit? Kevin Malone. Kevin Creed. Okay, Kevin Creed, Michael. Okay, ako naman. Simulan natin, boy. Simulan natin. Top 1 ko si Creed, top 2 ko na. King ina mo, pre. Ganun katindi. Toby Plenderson. Toby. Ang Ned Flanders. Ang Ned Flanders. Siya ang totoong HR. Ng The Office. HR to. Ang Just so you Ned know. Flanders, pare. Kilala mo si Ned Flanders? Yung palaging kinukupal ni Homer Simpson. Oo. Siya ang Ned Flanders. Si Siya yung Ned. talagang, tol, Gag. panoorin nyo to sa YouTube ng The Office channel. Nag-upload palagi yung shoutout The Office YouTube channel. Tatag ko kayo. Ganun yung patakaran, boy. Ano to? Ano na sasabi ko? Anto, meron doon compilation ni Toby. Panoorin mo minsan. Talagang iyak tawa ka. Oo. Like, kawawang lalaki. Kinakawawa talaga siya. Kumbaga talagang kawawang lalaki. Malungkot siya sa buhay niya. Malungkot yung tingin niya. Lahat ng mga tao. Alam mo, parang, tangina, ano ba yan? Yung buhay mo na yung comedy. Oo. Like, siya ang tunay na The Joker. Si Toby Flenderson. Si Toby Flenderson ang The Joker ni Joaquin Phoenix. Di ba? Si Toby Flenderson, pag nagkaroon niya ng one bad day, king ina, yung theory nga, siya daw yung si, Scranton, Strangler eh. Siya daw yun. Ikaw, ano masabi mo dun? Wala akong masabi dahil ikaw yun eh. HR ka talaga eh. Tangina, HR to pre. eh. Ang totoong buhay talaga, pre. Totoo, pre. Delikado yan. Namamatay yan, pre. Nanging strangle ala Freddy Krueger in this bitch. Tangina mo, Parang Dexter Morgan lang malalalim na makakata na salita. Pero anyway, sige na. Okay, so yung top 1 ko is si Creed. Top 2 ko is si Toby Flenderson. Sa totoo lang, hindi ko talaga trip dati si Toby, tol. Pero tangina nung tumagal na. Kasi nga, di ba, I feel like kapag ikaw, The Office ka, The Office, madedepende ko sa'yo kung gaano katagal mo nang napapanood yung The Office character base dun sa mga taong trip mo eh. I feel like si The Toby, I feel like talagang dapat pinanood mo na yung The Office ng medyo parang lampas 10 beses na. Kasi minsan nilalagay ko na lang siya as background habang ako nagtatrabaho eh. Or may ginagawa sa buhay. Alam mo yun? Tapos minsan, like, yung delivery ni Toby, like, syempre, pag pinapakinggan mo na yung kanta, paulit-ulit, like, na-appreciate mo na ibang layers eh. Si Toby para sa akin, like, yung character niya talagang kawawa eh. Kaya ang lupit niya eh. Okay, anyways, yung third ko na character is, ito dahil nakaangasan lang talaga ako sa kanya. Si Robert California. Kinang ina si Lizard King, tol. Kilala mo yun si Robert California? Yung manager nila, yung naghubad dun sa swimming pool. Gagi, yun yung paborito. Yun yung ako na unhinged, tol eh. Kung may pera ako, ganun ako gagalaw eh. Like, kinuha niya si Joe Bennington sa sarili niyang trabaho. Tinanggal niya yung si Joe. Si Joe, kilala mo si Joe, di ba? Yung babaeng may... Yung di ba? Ano to? Tinanggal niya siya sa sarili niyang trabaho. Pre, ganun kalupit si Robert California. Medyo weirdo rin. Siya yung nag-sumo wrestling. Totoo. Classic to. Pakita mo. Robert California. OG Office fans, boy. Ano to, yan yung after ni Michael Scott. Mautak to, like parang nilalaro niya lang yung boy, which is siya yung boss na outside the box. Outside the box siya. Yun ang talagang, kumbaga, king ina, kung gusto niyo ako i-hire. King ina mo, yun yung bigay ko, boy. Yun yung bato, boy. Baliw. Kasi baliw. Kasi dito lang yan. Tangina mo. Pero yun nga, no? So, yun yung top 3 natin The Office characters. Outside the box to, okay. Aside sa The Office, Brad, meron ka, paboritong The Office episode, pre. Dali. Ang technical niya naman, legit. Sige, Ang technical. Isa lang. Di ko alam, like ang dami. Sige. Memorable. The most memorable office scene. Pag sinabing The Office, anong paborito mo moment agad? Ito hindi ko alam kung nakakatawa ba to or makalungkot. Yung umalis talaga si Michael sa airport. Ay, puta, wholesome shit ka, Wholesome no? talaga, Wholesome man. shit yung ano mo, no? Yung leaning towards mo, no? Tangina. Ang naalala ko is... Sa puso yun. Si Michael Clamp. Well, hello there, everybody! Nakabody, fat suit, pre.
para sa akin ang The Office, ano siya, ito Ito ahead pa. of its time. Ito pa. Ahead of its time. Isa sa favorite ko yung nakakatawa. Identity is narrative. Ano yan? Ay, identity, identity it's not a joke, Jim. Yun ba yun? Tama na, pre. May mga, sa The Office community, meron pa rin running meme tungkol dun kay, sino nga yung Asian guy, na siya daw si Jim Halpert. Ayun, shout out The Office. Magsalita ka habang ako tinatry tignan yung ilaw dun. Grabe, no, yung, hindi ka si Jim, pero yung nakita sa frame. Tangina mo naman, ba't mo naman ako kinumpara kay Jim, pre? Hindi, yung senaryo yung kinukwento ko. Okay. Aning to eh. Yung illegal yun, 'di ba? Kapag kung ikaw si Jim tas alam mo, di ko alam kung sobrang offensive nung scene na yun. Tas parang nagmumukhang racist kasi si Dwight doon sa time na yun. Na hindi ko. Di ba nga si Michael Scott is American, mukhang American, tapos Chinese yung mukha niya, hindi, si Jim Halpert, mukha siyang American, tapos siya Chinese. Parang to nag-racist ng ang sinasabi niya, ni Dwight. Dahil hindi ka si Jim. Ay, oo. Yung explanation mo nga, napaka-Dwight eh. Anyways, alam mo, paborito ko rin si Dwight. Sa totoo lang, nasa top 5 ko yan. Nasa top 5. Baka nga siya yung pang-4 ko eh. After kay Robert. Napaka-fascinating ni Dwight eh. Kasi, siya like, alam mong medyo kakaiba siyang tao. Pero hindi siya yung parang normal na mabubuli-buli mo. Binubuli niya yung sarili niya. Ganun yung nangyayari. Binubuli niya yung sarili niya. Kumbaga parang siya yung kabaliktaran ng self-deprecation. Hindi niya napapansin, pero nakakatawa siya. Pero hindi niya yung sinasadya. Sa kanya, nagpapakatotoong tao lang siya. 'Di ba? Tangina, pre. Dito lang 'yan. Ayun, so ano pa bang mga ibang mga pinapanood natin na mga ganun, no? The Big Bang. The Big Bang, balikan natin yun, tol. The Big Bang, dali, okay, simulan natin. Paborito mong The Big Bang, kompletuhin nga natin para sa hashtags. The Big Bang Theory episode. Anong paborito mong The Big Bang Theory episode? Ay, character? Character is si... Doon na papasok yun, Sheldon Cooper ko, Sheldon Cooper ng Pinas. Tangina, pre. Ang Michael Jordan at Sheldon Cooper ng Pinas. Kung meron dyan, Amy, anong pangalan? Amy. Ano ang pangalan ni Amy sa The Big Bang? Hindi ko na alam. Amy. Tignan natin. Basta 'di ba siya yung naging shota ni di ba? Ay, tangina mo, nakakatakot. Horror episode to, ladies and gentlemen. Talagang gumagalaw talagang ilaw dito. Pero dahil out of sa preservation ng podcast na to, talagang itutuloy pa rin namin. So, wait lang habang sinesearch niya kung sino si Amy. So, ayun, banggitin mo kung ano. Si Leonard yung shota niya. Si Leonard. Si Penny. Hindi. Ay, yung asawa. Si Sheldon. Sino naging shota ni Sheldon? Di ba si Amy? Si Amy nga. Amy Farrah Fowler. Amy. Sa mga Amy Farrah Fowler dyan. May Sheldon Cooper ako dito. Kunin nyo na. Dito lang. Ladies and gentlemen. Ako ang paborito ko dun na character is, again, Howard Wolowitz, pare. Ricardo Milos. Ang swagger. Si Ricardo Milos. Para sa inyo, ladies and gentlemen, ulitin natin. Ang tunay na pretty boy. Kung favorite si Howard Wolowitz, ito check nito Pretty boy ng The Big Bang. Dapat ikaw si Raj ko eh. Ito yung alter ego ni Flex lang natin. Ricardo Milos, yung sumasayaw na naka-American tong. Ito, alam mo to, meme na to, diba? Alam mo to, meme na Ricardo. Shout out. Tangina mo. Alam mo, pre. Ayun, ito yung sumasayaw. Tangina, pre. Yung maskuladong sumasayaw. Pakita mo. Ang paborito si Howard Wolowitz, ladies and gentlemen. Kinang-ina nyo. Pero ito, poging pretty boy. Pretty boy swag. Alam mo, minsan nangasar na lang din ako sa sanity ko. Sa ito lang, ladies and gentlemen. Wala na rin naman ng pake, diba? Fuck it all. By soaring through the depths. By soaring through the depths. Ganun yun, ladies and gentlemen. Pinaport wall namin kayo. Yun ang provide namin, diba? Iritas backwards, ladies and gentlemen. Tangina mo ka.
kulto to, boy! anyways. Okay, sige. Top 3. The Big Bang characters. Ay, The Big Bang Theory characters. Yung pangalawa, nalimutan ko yung parang yung dating shota ni Penny, yung parang maskuladong ADHD lang. Yung paborito mo? Yung ADHD lang, yung parang... Zach? Oo. Si Zach. Ano lang siya, wholesome lang siya eh. Si Zach. Talagang bobo lang. Bobong maskulado. Maskuladong bobo. Shoutout sa mga maskuladong bobo natin dyan. Siyempre, eto, nakita mo. Cheston Burke. Dali, Cheston back mo. Dali. That's the word. Dali. At siyan Michael San, Triple H natin tumabilisan, no? Pretty boy! That's the way you do it. Cheston back. Sisiraan na kami ng utak, ladies and gentlemen. Pero hindi mo alam, baka lahat to strategic, boy. Kinang ina mo, tumatawa ka, boy. Ikaw nakakatawa, pinapanood mo kami. Boy! Mahiya ka naman. Na-joke lang, nod ka lang dyan. Anyways, okay, sige. So, ako naman, ang pangalawang paborito ng The Big Bang Theory character, shoutout Raj. Kinang ina mo, pre. Like, napaka-adorable niyang tao. Si Raj, sa totoo lang, gusto ko magkaroon ng tropang Raj. O kasing yaman man lang sana. Shoutout sa mga DPW, natin dyan. DPW kiddos natin dyan. Baka gusto nyo akong isama sa mga music video nyo. Bam! Shoutout LSG, Black Lexus, pre. Alam ba yun, ha? Ha? Music video ni Sir LSG, ha? Naggumagawa yun ng kanta, yung anak ni Saldico, yung rapper siya. Hindi, basta yung sa DPWH. Na, yung anak nila, sikat, gumagawa ng kanta. Anyway, shoutout to you. Ayoko nang dagdagan dun. Kung gusto niyo mag-collab. Tangina. Anyways, si pangatlo mo, paboritong The Big Bang Theory character. Raj na. Okay, diretso ka kay Raj. So, ano ka? Ulitin mo? Sheldon, Zach, saka Raj. Pero di ako yung tipong pala, yung iinom ng alak ng di kasi mahilig uminom ng alak. Gusto ko talaga yung personality niya, parang naging malakas yung loob niya kapag nakainom. Ako, ang pangatlo ko basta ako, takot talaga ako sa babae, like, makapag-approach, parang ganun. Yung, kaya nga, nag-iinom siya ng alak, diba? Do ganun naman ako, pero, talagang hindi lang talaga yung to lalaki or babae, something. Basta, as a introvert person kasi, kapag, kuwari, how are you sa mga normies? Kapag a weird person nagtanong sa'yo ng anong favorite mong diretso na kagad, anong favorite mong ginagawa, parang ganun. Ganun na siya eh. So, there will be a difference na kapag ang introvert, inas mo ng question na, kuwari, how are you? Or ganun. Okay, ganun lang ako. Pero kapag tinanong mo ng something weird na question, dun siya gaganahan. Ganun naman talaga, di ba? Try mo yung i-question yung mga introvert ng kakaibang question. Dun na sagutin yun. Pretty much kasi hindi lang sila talaga mga convo starters, pre. Like, ito yun na. Hindi Michael Jordan. Hindi, pero kailangan namin ng Scottie Pippen. Itong Scottie Pippen ko, pre. Kinang ina. Tinatakpan niya yung ilaw ko, pero palag lang, pre. Ganun yun, pre. Dito lang. Sa Iritas Podcast. Okay, usog tayo. Next topic tayo, no? Ako, pangatlong karakter na paborito ko is si Sheldon. Mabilis lang. I mean, tingnan mo naman kasama ko di ba? So, kumbaga kasi naaliw kasi ako kay Sheldon dahil for the most part, hindi siya naiintindihan ng mga tao. More so dahil yung ugali niya medyo may pagkakupal or medyo may pagka-superior. Pero out dun sa pero yung kupal niya authentic talaga eh. Yun nga. Out of dun sa pagiging kupal niya or pagiging parang moody son of a bitch niya, meron naman din talagang may kalakasan din talaga siya sa sarili niyang expertise na hindi nga lahat ng tao magiget to appreciate. So, yung mga kaibigan niya yan, pre, ganun yun. So, kung meron The Big Bang Theory lover dyan, king ina nyo, promote ako ng promote, boy. Gawa na. Tingnan mo ako sa mata, king ina mo ka. Anyways, ano pa ba? Sino pa? Ay, paboritong The Big Bang scene.
off the hook nito eh. Ano? Yung nasa rooftop sila, kumakain. Kumakain. Sabog. Ay, yung nakakain sila ng space brownies. Yung nakakain sila ng space. Sabog na sabog, tol. Oo, legit. Lutang na lutang, pre. Nag- Nawala yung stargazing shit eh. Nagagawan sila sa pagkain, yung brisket. Totoo. Nasa yung brisket. Muntik pa nila kainin yung yung parang Kool-Aid, yung pampalamig lang nung Oo. nagugutom sila eh. Ano to? Don't panic, it's organic. Ako paborito ko doon. Ano bang paborito ko doon? Kinang-ina. Teka lang. Dami. Puta, ang dami kasi. Sa ito lang, kakanood ko lang nito eh. Ang paborito ko doon is yung siguro, tanginang hirap pa. Gagong hirap, pre. Actually, hindi ko masabi, pero ang paborito ko nag-feud doon is kapag si Sheldon at saka si Howard nag-aaway. Paborito ko kapag si Sheldon at saka si Howard nag-aaway kasi sobrang petty nila. Kaya hindi kami nag-aaway na gids eh. At tingin pag nag-aaway yung dalawang yun, talagang parang dalawang bata ang puta, talagang masyado sila nagpapa get into each other's skin. Gets mo ba? Ito ba yung honorable mention, yung mesa? Ano mesa? Yung mesa sa office ni Sheldon. Dahil nilagay dun sa parking. Gago. Nakakamiss yun, tol. Nostalgic yung vibes niya, no? Like parang, sa bagay, hindi ko na pwedeng sabihin na, hindi ka nanonood ng Friends, di ba? How I Met Your Mother, mga ganun. Nalimutan ko na sa Friends. Ako hindi ako. Kasi mahatak kasi ako sa ganun eh. Syempre, I feel like that's a man brain na rin partly dahil hindi tayo gaano into. Mahilig ka ba sa mga rom-com, mga romance films in general, mga drama, mahilig ka ba sa ganun? Depende. Tulad ng Ang dami namang drama eh. Ano bang drama kasi? Ang drama sa akin hindi yung parang romance yung parang real life talaga. Hindi ko kasi alam eh. Like for example, parang ganda lang yan. Parang types of classical music. Anong classical music ba yan? Nasa romantic era ka ba? Nasa classical era ka ba? Or nasa neo or something ganun? Sa bagay, depende siya. Pati yung drama. Ang dami. Siguro ang gusto ko, ang pinapoint out ko lang doon is in terms kasi sa sitcoms or sa TV shows, ako kasi mas naglilin towards ako doon sa mga sobrang topical muna. Like for example, The Big Bang Theory. Kaya ako natutuwa sa kanya dahil doon sa nakuha niyang parang nerd culture, naaaliw ako sa ganun. Like parang there's something relatable kapag nakikita mo yung kunwari subgroup na tulad ng mga nerdo or kunwari parang ano pa bang mga iba natin pinapanood? Ayun, The Office. Yung mga dry humor na mga ganun type shit. I feel like yun yung entry level ko lang. Hindi ko lang ba't ako punta doon. Anyways, tara, Oritas tayo o tier list. Anong tier list natin dyan? Usapang fast food. McDo o Jollibee? Napag-usapan na natin to. Last scene. Ay, McDo, Jollibee. Napag-usapan natin. McDo, Jollibee. Pag-usapan na natin yan. Hindi pa tayo nag-usap. Nung wala pa nga ito. Kinang yan. Dito lang yan. Hindi, record natin. Sige. Record natin. Napag-usapan na ba natin? Napag-usapan. Naka-record. Okay. Matagal na yan. Okay. Basta, sabihin ko na lang, best of all time, Jollibee. Okay. Paborito mo, mas gusto mo Jollibee? Siyempre. Okay. Kung nag-steroid lang talagang Jollibee, times 2, times 3, super. Okay. Pero ako ang gusto ko, kung usapang manok, ang gusto ko Jollibee, pero kung usapang other than that, like lahat na nasa menu, almost lahat ako McDo sa to lang eh. Almost lahat eh. Yung fries ng McDo para sa akin sobrang superior. Tapos pangalawa na doon KFC. Anong paborito mong fries? Fries, McDo fries pa rin syempre. McDo pa rin, 'di ba? Yun nga yung sinasabi ko, tingin ko kasi Tapos curly sa fries McDo, ng KFC. almost lahat sa McDo mas masarap eh. Sunday, mas masarap ang McDo Sunday kaysa hindi pala. Hindi. Baka mali pala yun. Masarap parehas. Ayun lang. Masarap parehas, baka sakali yun eh. Baka sakali pick up So yun. speaking of fast food, no? Jollibee Ritas. Nalimutan nila lang to, suot ko ngayon, Cobra Kai. Cobra Kai, oh. Strike first. Okay. Strike hard. No mercy. Cobra Kai. Never dies. Okay. Ano yan eh, kapag nanood ka ng Cobra, suggest ko sa inyo, bago ka manood ng Cobra Kai, manood ka muna ng trilogy ng Karate Kid. Yes.
trilogy ng Karate Kid is yung unang kalaban niya si Lawrence, yung kakompetition niya sa Cobra Kai. Pangalawa, yung Japanese, yung pangatlo, si Terry Silver. Yung nag-Cobra Kai talaga si yung bida. Yung age, yung hindi tumatanda, yung mukhang bata. Ay, nanonood ka ba ng Karate Kid? Kagi, pre, sasabihin, hindi, nantay ko nga lang matapos yung sabihin mo, dahil kasi ako, sasabihin ko, pre, ang alam ko lang dyan, pre, is si shoutouts. Icon Jaden Smith. Tangina, I will never say never. I will fight. Wala akong AirPods tol ah. Wala akong ano. Wala kasi akong male figure ng bata ako. So parang in terms sa actions, Hindi ko. Hindi ako nahilig kila Arnold Schwarzenegger. Pero yung mga hindi ako lumaking ganun. Sylvester Stallone. Hindi ako lumaking ng Ay, akala ko influence. dahil okay. Hindi kasi like Mahilig ka lang talaga? mahilig lang talaga ako nung bata talaga ako sa actions. Terminator, Rocky. Ay, ito pa, Rocky. WWE kasi talaga. WWE din. Alam eh. Same din naman eh. Like, walang nag-influence sa akin. Like, lumaki lang talaga na nakita ko lang ito sa TV. Okay, panoorin ko na lang ito sa pelikula. Dali. Oritas tayo, dali. Ay, hindi tayo Oritas, dali. Mamili tayo. Ay, tama. Oritas. Ay, hindi to Oritas. Sinotas. Tangina mo. Ang hirap yun, boy. Basta, ito na yung tanong. Sino paborito mong naging kalaban ni Rocky Balboa? Tangina mo. Shout out Ivan Drago. Ivan Drago, there's no easy way out. Bam, shout out Creed. Shout out Michael Jordan. Shout out nag-cut yung yung audio namin. Shout out. Shout out 'yan. Shout out Michael Jordan. Sinners maganda. Sinners magandang kanta. Ay magandang kanta Sinners. Tignan mo nakikita niyo ladies and gentlemen ha. Like ang Descent to Madness. Ang Descent to Madness, habang wala pang ginagawa, habang inaayos pa lang, ita-troubleshoot pa lang na gids yung nangyari sa audio ulit namin, ladies and gentlemen. With that being said, Tuloy lang tayo. Okay. Kasi wala. Tara na. Ladies and gentlemen, so tuloy tayo, no? Dahil dun, hanap pa tayo ng isa pa sigurong oritas natin na episode or na segment, no? Tas tapusin na natin podcast. Kung gusto niyo pa, gawin pa natin mas Black Mirror, pre. Tara, dito, lapit kayo sa akin, ladies and gentlemen. Tangina nyo, king ina mo. Close and personal with the soaring boys. Teka lang, tingnan natin. Cobra Kai never dies. Ayun, tangina mo, pre. Ano na, pre? Tangina, up and personal. Up and personal, ladies and gentlemen. So, tangina mo, talagang pagmayabang pa natin to, pre. Tol? Talagang wala. Use the negative as positive, tanga. Ganun yun. Dito lang yan, boy. Kung paano anyways, ano ba pag-uusapan natin? Magsabi ka pa ng isa pa. Want to hit the road. Ano pang maganda? Pepsi o Coke? Ayan. Coke. Pepsi. Shout out Pepsi man. Yung laro nung panahon na yun, ewan ko alam mo. Pero si Pepsi, all silver. All silver. Doon ako medyo superior na parang, tangina nyo, mas masarap ang Pepsi, boy. Mas masarap ang Pepsi. Masyadong basic ang Coke. King ina. Ano pa? Ano pa ba magandang pag-usapan, no? Paboritong Minute Maid flavor. Minute Maid. Oo. Ano yung juice yun, di ba? Okay nga. Hindi ko alam. Basta, ininom ko lang yun lang yun. Ako paborito ko is Apple, ladies and gentlemen. Apple, tas may kasamang Whopper sa Burger King. Ang Burger King. Kupituin mo. Hindi ko alam. Baka naman. Baka naman. Burger King. Burger King? Ikaw na lang. Hindi ka masarap din Burger King. Hindi ako into baka naman. Sorry. Grabe naman to. Nagbaka naman ka kay kanina ka nagbaka naman. Baka kasi hindi. Gago, nagbaka naman ka kay... Teka lang. Gitarista yun eh. Yung nagbaka naman ka last time natin na episode kila Johnny. Hindi, kasi, like, Banahilin. Basta, di ako into baka naman, parang, kinakakuha mo naman business. Sige. Sorry. Forda o baka naman? Kinangina mo. Ganun yun, boy. Yun. Hirap ng dalawa. Shout out sa lahat ng mga normie dyan. Bad trip siya, pero ako, sinasabi ko, ali kayo dito. Tuturuan ko kayo. Ayoko ng mga foreign. Watch me whip, match me, nay. Wala. Nay ng ina.
For the na yan. Sige, baka naman na lang. Sige. Wala na tayong audio dito, ladies and gentlemen, no? Okay, baka naman. Ako parehas. For the win. For the Iritas. For the Iritas. Bam! Si Michael Jordan ng Pinas. Anyways, ano pa ba? Dali, tulungan mo ako. Magsabi ka pa. Yarn and for the... Ay, pass sa'yo ko. Talaga, Para sa lunas. dali na. Daw ka ng ano. Okay kay lahat. Ito lang yan. Yan eh. Dali. Dali, magsabi ka pa. Magsabi ka. Hindi ko alam man tayo na. Dali. Alien vs Predator. Alien versus Predator. Alien na lang ako. Alien versus Predator. Booker T. Ay, Si Booker T. Medyo mukha kasi yung Predator para sa akin, gago. Ang naalala ko kay Booker T, yung dalawang types yun kay Booker T na naalala ko. Ano? Hogan, we coming for you. Ay, oo, gago. Classic, no? Classic. Spinaroni, tol. Spinaroni. Yung pangalawang moment pa niya yung ano, yung parang, what's good in the hood, sabi ni Vince McMahon kay John Cena. Ay, oo, kay John Cena, oo. Keep it up, ma. Tell me, you didn't say that. Gawin pa siya yun. Totoo. Kasi ang may kwento yun eh. Okay. Lumaki siya sa hood, si Booker T. Though nung time passes by, ayaw niya talagang sabihin yung word na yun anymore. Dahil syempre, naging professional na siya. Ayaw niya na talagang sabihin yun ulit. Kasi syempre, professional si Booker T, di ba siya understood naman sa kanya. Kaya, yun, galing siya sa hood, then, dun yung nakasanayan niya. Which is, kaya mo rin ng ganun. Though, kung maging cool ang boy mo, then bumalik ka sa pagkadati mo. Be like Squidward. Basta ako, para sa akin, Shelton Benjamin Splash This Bait Chase Spray. Shelton Benjamin, tangina pogi yun, si Shelton Benjamin. Ganda ng mga moves ni Shelton Benjamin, tol. Sobrang flex. Napakalupit na high flyer ni Shelton Benjamin, pre. Like yun yung mga nasayang na talents para sa akin, ni Shelton Benjamin, John Morrison. John Morrison favorite. John Morrison na Jeff Hardy. Evan Bourne. Prime Jeff Hardy. Like marami pa dapat naging championship yan si Jeff Hardy. Hindi lang dapat yan dalawa lang eh. Marami yan eh. Like sikat na sikat yan. Nasa cover yan. Tandaan mo ha. Nasa cover yan ng WWE 2K. Nasa cover. Tas ano lang siya. Mid-card. Bihira yun. Mid-card na nasa cover ng 2K. Though yung legend status niya rin kasi. Every time magpapalit siya ng face paint, like magkakaroon ng WWE na figures. Ang dami nagko-collecta ng Jeff Hardy. Yung makeup pala ni Jeff Hardy, nagsimula yung dahil kay umaga. Okay. Tayo Kasi na nag-topical WWE. Si umaga kasi, nalaman niya lang yung face paint dahil kay umaga. Which is yung yung parang, angas ng, di ba yung si umaga kasi Oo. Doon niya natap yung parang face paint. So, respect ni Jeff, no? Oh, and then, nakita ko yung sinasabi mo na yan. Ano to, paboritong version ni Cody Rhodes? Dashing. Hindi, nagdalagaan ako sa dalawa man eh. Stardust. Hindi, alam mo, kunin ko na yun. Kunin ko na yun. Yun talaga yung gusto kong pamukha sa inyo, ladies and gentlemen. Kung gagawa ako ng avatar, give me Dashing Cody Rhodes. Tangina mo. Sutil kasi. Tangina mo, boy. Ganun yun, tanga. Kung magkukupal ka, magkupal ka. Magkupal ka. Pero real talk. Oo. Pero hindi nagtatago sa likod. Totoo. Hindi nagtatago sa likod. Tignan mo ko. Nagkikigil. Gumagawa ng promo. Pero ganun nga tayo, ladies and gentlemen, no? At dahil dyan, ladies and gentlemen, nagtamang WWE talk lang tayo. Hindi, teka lang. Tapusin natin dito. The Generation X o 3-man band. Ay, hindi na, wait. The Shield o 3-man band. 3MB. Kung nagmakas ng 3MB. Ladies and gentlemen, next week, ladies and gentlemen, babalik ulit ang aming hits later. Pero sa ngayon, andito muna si Drew McIntyre at saka si Jinder Mahal. Maharaja. King ina mo. Pero Drew pa rin ako talaga. Siyempre, boy. Pretty boy. Pero yun nga, 3MB pre. And 3MB for the win. Eritas is your new 3MB. Next week, dito ulit kami, ladies and gentlemen. Yun yung aming Christmas episode. 12 Days of Christmas by Paulo Clos. Call me Paulo Clos in this beach. Ganun yun, ladies and gentlemen. May bibigyan ako regalo dito sa mga to. Tapos tamang music video tayo next year. In the city, hayop ka.
In the meantime, yun na muna yun. Ako si Pao. Ay, hindi, may gusto pa. Dali. Isa pa. Dali. Last one na. Dali. Fuck, ang dami man eh. Dalian mo na. Mag-drum roll na ako eh. Pare attention span nila dito pa rin. Dali. Ang dami niya na. Shit. Nabuhay ka sa European na, na World War II o yung situation ng Korean War? Tangina mo, bakit ka biglang nag-Korean War? O, gago ka. Yun yung Russia at US conflict nun. Kaya Okay. nagkaroon ng border ang... Ano ulit yung tanong mo? Mabuhay kasi noong time ng World War II, which is sa European side na kung saan nabobomba ng mga Nazis or yung Korean War na nag-possess ang US at yung Russia noong time na yun. O sige, anong pipiliin mo? World War II. Which is dun kasi kung masabi kong World War II dun sa Europe kasi true story to eh. Pianist siya na Jewish. Namamahal siya magtago. Nalimutan ko na eh. Basta piano yung si Adrian Brody ba? Si Adrian Brody. Adrian Broner. Broner. Mhm. Hindi, yung boxer yun eh. Okay, sige. Kaya lang. Ito. Ako sabihin. Adrian Brody nga. Adrian Brody. Okay, pakita mo. Ito yung nag-model ng Pakita mo na. Ito. Ayan, okay. Ito yung nag-model sa Prada eh. Okay. Mga puro Sige na, ito na. Ako ang sagot ko para rin medyo hindi na sumasakit yung tenga nyo, ladies and gentlemen. Kasi wala na nga kanina pa eh. WWE No Audio episode namin, ladies and gentlemen, no. Kinang ina. Ako ang sagot ko kung World War II o ano? Or sa Korean War. World War II, Korean War. Ako ang sagot ko, ladies and gentlemen, simple lang. The here and the now, ladies and gentlemen, hindi nyo ko makakatch lacking in this bench. Ako si Pau. Hindi mo nasagot yung ano? Hindi, yun ang sagot ko, the here and the now. Ang sagot ko is, wala. Ito yung history. Wala! Hindi! Tamang iritas outro lang. Entertaining para next episode pa nila malaman kung sasagutin ko o hindi. For the lore. Watch out for part 2, part 3. Andito kami every week. Chinga tu madre. Mi nombre es Gideon. And this is Eritas Podcast. Medyo maliit na yan kasi inusog ko eh. Kingina mo, alam ko yung post-prod boy. Bye-bye. Tangina, akala nyo outro no? Hindi pa rin. O ito na nga tayo no. Biglaan lang kasi naalala ko tapos kaka-comment niya lang ulit. Pangalawang interact na sa atin pare. Shout out po kay Baron Geisler. Mahal Mismo. kita pero bibigwasan Nag-comment siya sa post natin tungkol dun sa Baron Geisler na usapan natin. Delivery man. Panoorin nyo. Sir Baron. Guys, good shit. Sir Baron, Thank you salamat po. very much. Mga bobo lang kami. Hope you enjoy. Nood kayo long form, Sir Baron. Mahal ka namin. Pero bibigwasan Isa lang. nyo kami. Bibigwasan nyo kami. Dito lang. Iritas. Muchas gracias, Baron Gersal. Baron Geisler. Pakita ko sa kanila pagkatapos, sir. Ha? Thank you. Eres a leyenda. Thank you. Thank you. Bye-bye. Yan ang tinatawag na lion! Lion's roar!